Dumaguete City. Ang musunod nga programa usa ka bineran ang mga hunahuna, opinyon ug mga isyong gipangtupik iya lamang sa magsisibil ug walay labot kining maong sibian. Oh Henry Pitt, gamita Henry Pitt, mo'y himna Henry Pitt, perdiya kada adlaw himna sa Henry Pitt. May puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag da. O sa tanan nga mga katawhan, ang kain sugid dihikalin tan. Ang lawas yun atong palikonon, o ang Henry Pitt atong kanonayon. Sa bisan unsa nga mga trabaho, ang Henry Pitt mo'y kaabag nimo. O laninit kayo ta igalakay, ang Henry Pitt mo'y dipinsa ta. Oh Henry Pitt, gamita Henry Pitt, mo'y himna Henry Pitt, perdiya kada adlaw himna sa Henry Pitt. May puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag da. Alang sa tukmang kahimsog o kumpletong proteksyon. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule. Matagad daw natong tumaron. NX5 Herbal Food Supplement Capsule. Gikan sa mangosteen nga puno sa antioxidants. Malunggay para sa immunity. Ampalaya tabang sa mga diabetic. Guyabano puno sa vitamins ug minerals sama sa vitamin C, potassium, magnesium, fiber, thiamine ug uban pa nga makatabang pagpahimsog sa atong lawas. Garlic makatabang paglikay sa heart attack ug stroke. NX5 Food Supplement Herbal Capsule adulay anti-cancer properties nga makatabang pagpakgang sa cancer nga sakit. NX5 Herbal Food Supplement Capsule tagdose 50 lang matag kapsula. NX5 Nutrition Extreme Herbal Capsule mapalit sa mga butika. No approved therapeutic claim. Gamita Henry Pitt, mo'y himna Henry Pitt, perdiya kada adlaw himna sa Henry Pitt. May puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag da. O sa tanan nga mga katawhan, ang kain sugid dihikalin tan. Ang lawas yun atong palikonon, o ang Henry Pitt atong kanonayon. Sa bisan unsa nga mga trabaho, ang Henry Pitt mo'y kaabag nimo. O laninit kayo ta igalakay, ang Henry Pitt mo'y dipinsa ta. Oh Henry Pitt, gamita Henry Pitt, mo'y himna Henry Pitt, perdiya kada adlaw himna sa Henry Pitt. May puwersa Henry Pitt, likod na Henry Pitt, mo'y kaabag da. Subay sa naghingapin nga interes sa katawhan, uban sa mga kabalaka sa kahimtang sa nagbinugtong masakyan sa kadalanan, sa mga isla ug mga probinsya sa nasod nga Pilipinas, ilalom sa pribadong bikil sa mga tag-iya ug mga tagdumala, ngadto sa pagpasiguli sa banay ug kumpiyansa sa mga sumasakay. Kining maong programa nahimugso alang sa mga sumasakayng katawhan, nga makabaton sa angay masayran nga kamatuuran. Uban sa kinidlab nga santing sa hustisya, mao kini ang programang Ang Kamatuuran. Maayong gabi, Pilipinas. Maayong gabi sa mga suking tigpaminaw. Mga igsuon, maayong gabi na itong tanan. Ako pagpasalamat sa mga suki na itong tigpaminaw, in mga panahon na, bisag tig-ulan mga igsuon, ato ang nadungog, ubay-ubay ang nagpasalamat kay medyo dili na kay tanto kunong init ang biyahe. Okay. Ang point nato, dili tantong init. Wag yung init kay ulan man. Nya,
Igawas pa po, ini matak na kung galing nagbiyahe mo, well, enjoy mo, no? Kaya maingon tapos istorya nga, gawas nga, dili init, walay hago kayo mga igsuon sa atong rason nga, ang atong pagbiyahe karon medyo hapsay. Okay, di pa magkusog ang ulan, pero salamat sa mga suki na itong tigpaminaw. Kung pagtimbaya sa itong mga suki tigpaminaw, nagpamati karon mga igsuon sa nagbiyahe karon, paingon sa padung sa Bacolod, no? Salamat ninyo diha tanan og sa mga pipila ka bukong pasahero nato nga padulong og San Carlos. Salamat sa mga pipila ka bus nga nagbutang gyud sila mga igsuon og radio, no, or transistor radio. So may ubay-ubay ato na dungog nga doon na sila ilahang kalipay nga magsundod kanon sa programa. May pagbiyahe ninyo, amping kanunay. Salamat sa mga taga Cebu South Bus Terminal nga nagbiyahe karon ag ang nagsugata sab mga igsuon. Pasalamat ko ninyo diha tanan. Pasalamat sad ko sa mga taga Northbound Terminal karon ang medyo nagpahulay kuno sila makariyot sa may bugo o niya proceed na pud sila paingon og daan bantayan dahil padong ug maya. Salamat niyo diha tanan. Okay, ako ang gitimbay tanan nga mga nagbiyahean karon bisan pa man sa may San Francisco Camotes ug diha sa may Liloan Port. Bason lang ay sagyud mo kumpiyansa sa inyong biyahe. Salamat niyo tanan. Okay, tuguti ko mo timbaya sa tanan nga mga branch offices, sa tanan nga mga kawani, tanan nga mga driver conductor, sa tanan mga igsoon nato mga suking tigpaminaw nagbiyahe karon. May pagpamati ninyo dinha sa may Mindanao, tanang taga Rural Transit, ingon man sa taga Bachelors Express. Salamat sa taga Mindanao Star Bus o sa tanang kompanya, mga igsoon, ilalom sa Yanson Group of Bus Companies. May pagpamati nato diha, salamat ni Osmonda Inopia. Mga igsuon, malipay ko maghuna-huna, nga ubay-ubay sa itong mga kaigsuunan ron, nalipay sila, gumikan kay ining mga panahon na mga igsuon, hapit na sabkuno, ang, okay, ganahan ko maminaw, kanang mga mid-year bonus, nalimot ang uban mga igsuon nga angayan magandang pasalamatan, pero kaya ba rin itong pasalamatan, nga mumahal naman po ang gasolina. Okay, may pagpamati din na sa Siquijor, sa Bohol, sa Sugbo, sa tanan ng mga sukit o tigpamina. Salamat sa mga kaigsoon nato nagpamati karon din na sa may terminal kuno sa Siaton, o gingon man sab din na sa may Bayawan City Terminal. Okay, akong gipasalamatan mga igsoon, bisan pa man ang niya karon sa may kalindagan kanang mga pipilat o mga driver conductor nga nagpaabot na minas programa nato, ako sa mga gipasalamatan mga igsoon ng taga Kabangkalan, no? Adamo yan nagapamati sa aton programa sa may Kabangkalan. So salamat nyo diha tanan, taga Sipalay, bisan pa man Kandoni, no? Salamat sa mga taga Kawayan, Hinubaan. Salamat sa mga sukit o tigpaminaw din sa may Himamaylan. Pakadto na to sa mga igsoon sa Bacolod, no? So salamat sa inyo sa inyo tanan. Ako po ngitimbay mga igsoon ng mga nagbiyahean karon gikan diri sa Dumaguete padungan na sa may Manhuyod o niya siyempre katong simang pa yung mabinay. Salamat sa mga nagpamati karon sa Tambo Ayungon, ulan-ulan ako no diha, no? Salamat niyo para salamat sa mga taga-Gihulngan na nag-slide terminal mga igsoon doon sa diha sa may Boulevard sa highway. Salamat niyo tanan sa inyo karon nga pag greet nato sa kanginan. Salamat sa mga igsoon sa mga nagpamati karon sa may Kanlaon o labi na gyud sa mobiyahe mga igsuon to Morsya, no? Okay, salamat gyud tanan. Ang diri sab sa may San Carlos City, pakadto to sa may Tubuso, Calatrava, Escalante, okay, pakadto to sa may Cadiz City, Sagay, okay, Victorias, yes, okay, sa Sipalay. No, it's not Silay. Okay, dala sa may Silay, pakato na dito sa may Bacolod, no? So, thank you sa inyo nga tanan. Okay, breaking from San Carlos to Moises Padilla. Okay, sa Morsya. Yes, salamat sa inyo nga tanan. Salamat sa mga taga La Castillana, La Carlota, sa mga taga Valladolid, dala sa may Pulupandan. Okay, salamat sa mga taga Iloilo West Branch. Okay, ang ato ang gitimbay mga igsoon, ang ato ang mga suod ng mga kahigalaan dara nga malipay sab ko maghuna-huna mga igsoon. Pastor, sini nga oras damo kami nagapamati karon diri sa may Pandan, si Basti, Colasi, Tibiao, ansa ni? Lardasa. Okay, di kay na ko maklaro ha unsa man ni? Patbungon. Okay, dili na ko kaklaro si Balom. Okay, sa Dao. Okay. Sa May Rojas, Ibasan, Lanot, Pontevedra, Lutod-Lutod, Bailan, Pilar, Panitan, Sigma, Samambusao. Okay. Salamat sa inyo ra.
Sa Miagaw, Gimbal, Tigbawan, Uton, Istansya, Carles, Balasan, San Dionisio, Batad, kag Sara. Okay, thank you sa inyo hadi ang tanan. No? Mali pero gyud kung ingunanin mo ka maayo nga muhatag gyud og dakong gibugaton sa ato ang programa. Di na nako mabasa ning uban ha. Okay, sige na. Lawaan. Yes, Lawaan, Bugasong, Patunggon. Okay, Bilison, Sibalom. Okay, San Jose, Bagtik or Bantik. Okay, anyway, salamat. Hamtik. Yes, Hamtik. Okay, taga Hamtik. Taga Sibasti di. Okay? Okay, salamat ninyo datan. Okay, siguro tanaw na ako sa tibuok naman siguro ni okay, Iloilo, Capiz, Antique ang nagapamati sa imo karon pastor. Adam mo nang kaintindi diri Bisaya. Okay, sige, salamat niyo diha tanan, no? Naminaw dai mo diha tanan. Okay, padayon kong magpasalamat sa ato mga kaigsuonan dara sa May Cotabato, Adamo Ilonggo sa May Cotabato. So sa Marbel. Okay, salamat niyo diha tanan. Magpasalamat sad ko mga igsoon sa tanan nga nagbiyahe karon pagadian. Ingon man sa diha sa may diri sa may, okay, sorry ha, ato lang sang increase gamay, kay para nga medyo mubugnaw-bugnaw ta diri. Okay, ato ang gitimbaya mga igsoon ng taga Dipolog. Okay, salamat sab ninyo din ha, tanan taga Usamis. Okay, pasalamat ko sa bagong, unsa na, doon na may bagong bridge din na. Okay, salamat kay so, sa laktod pagka-istorya, dili na magig barge. Okay, unsa rin ning tuyo anong mga igsoon, ato sang paminawon. Okay, okay, anay ha. Hello, on air ta? Unsay ato ikalagad? Hello, mayong gabi, Pastor. Yes, on air ta. Unsay ato ikalagad? Kan, Pastor, kanang wala mag-grado, grade 2 man taong ko. Di ko kasabot anang matanang ko sa uban nga silingan biki magtanom ko mga tanon ba nga tanang mangunod. Tanang ko og kanang unsa ning kanang high tide o kanang low tide. Ingon sila tadaw sa kalendaryo. Adi mo kasabot. High Isa tide. sabot anang kanang hunasan. Pastor. High tide ug low tide. Meaning to say, og ma-high tide taob. Unya ag ma-low tide, manay hunas. Ang high tide ng blue nga Taob, kanang taas. taob. Oo, Katong pula nga litra, low tide mo na hunasan. Oo, inguna na to na hibalan. Sige, ha? Abi na ko tampo ka sa itong program. Sige, salamat sa panawag. Sige, salamat, Pastor. Kaya ako mabarihan itong DRL. Sige, salamat. Okay. So, mga igsuon, sorry, padayon tang mo timbaya sa mga suki na tuntig paminaw. Akong pagtimbaya diha sa may Yakapin Street sa tanan nga mga taga Cagayan de Oro nagpamati. Bisan pa mas taga Butuan, ako sa mga timbaya mga igsuon, ang ako sa mga pagtimbaya sa mga taga Villanueva. Okay, namati ko no sila taga Villanueva, paingon sa Hinguog, and then San Francisco. Okay, salamat yun tanan taga Mindanao sa inyong padayon nga pagpakiguban nato sa kanginan. Ako ang gipasalamatan nga to ang makaigalaan ining mga panahon na. Mga ikog sorry ninyo ha, nga medyo sorry kayo nga medyo ining panahon na lipay ra po ko nakadungog no, so mga pipila ka makaigsuonan nato. Pastor, mangayo ko gamay nimong katahuran nga ini panahon na medyo nadungog naman namo si Leo Ray nga naghangyo nga unta magakabalik ng relasyon nga ang panagpasayloay og panaghiusa kabot na gyud nila sa kahiusahan sa ilahang organization, sa ilahang mga corporate organization. So Pastor, hatagi mig lamdag ini kay do na may among nadungog nga niingon siya pagistorya nga pangandoy niya nga ang mga abogado mangita og agianan para sa kahiusahan, no? So ningon siya pagistorya nga ang ginaingon ko no nga to reconcile means to bring peace and happiness to our people and members of our family. Okay, so mga igsuon, gibuhian ang pulong nga doon na ginagid sila pangandoy dahil nga magkahiusa silang pamilya. No, pangandoy pa ni nga gibuhian ni Leo Ray sigon sa nagpadala tong text message karon. Ingon siyang tumugtuyo manggod nila nga unta ining mga panahon na mabatunan na nila ang kinaiya sa pagpatalinghog o sa pagpaminaw sa matag usa kanila. Dili nila pwedeng kawangon ang pagpasaylo og paghikalimot gumikan kay wala may mawala ni ana. Ang pinaka-importante nga buhaton mauman ang pagpasaylo og ang pag-uswag ngadto sa unahan to go forward.
Okay, building on the mistakes of the past and the energy generated by reconciliation. So, tuguti ko no nga kalimtan na lang kuno ang tanan nga mga dili maayong panghitabo sa nangagi og nga mabatunan nila ang kalig-on sa panaghiusa nga maoy mulangkob sa mga maayong kaugmaon. Okay, mo ni akong nadungog pastor pero naay ako ang ipangutana nganong nisulti man siya nga ang ako ang tumong og tuyo nga do na mi reconciliation dili resolution. Na murag kani ma-explicar na po ni nato, murag lahi na po ni. So, ningon pag-istorya, we must emphasize reconciliation, not resolution. Okay. So, nindot sa ning istoryahan, no? So, ako lang hatagig buhaton mga igsoon. The immediate resolution, pastor, niya pa to the corporate disputes over Balyacar Transit is unrealistic at this point. Oy. Isa pa, maragduhan naman ni kabutang. Maragduhan naman ni kabutang ang medyo ni sango ko. Ang una, nangayo sila reconciliation. Si Leo Ray o apparently siguro ko si Obi-Wan o siguro basin si Janet, pero di ko siguro Janet. Siguro pwede na masulti ni Leo Ray pero dili ko makasulti si Janet kay doon na gyud ni attitude si Janet nga may pagkamalditahon. Ako po sige lang, kanipulo nga, we must emphasize reconciliation, not resolution. Okay man, pero ato sa ning klaruhon ni kay murag sensitive ni nga mga punto. Labi na nga ningon pag-istorya nga resolution of corporate disputes is unrealistic at this point. Okay, mangayo ko dispensa ninyo nga nagpadala ini no nga mga trabahante sa series. Kung moingon gani pag-istorya si Leo Ray nga ang ilahang ganahan nga ma-emphasize kanang reconciliation pero dili kanang resolution. So, unsa may buti pasabot, how can they be reconciled if they are not interested to settle the problem, if they do not want to bring result to the problem? Murag para nako sakto nang ningon pag-istorya o i-connect nako kanang giyon pag-istorya nila nga resolution is unrealistic at this point. Dili pa nila makabuot ang resolution at this point. So buti pasabot nga naa sila gigunitan karon nga samtang nangayo sila og reconciliation nga manag-uli ang ilahang mga maing kabubuton pero dili po nila ganahang masulbad ang problema. Sakto ba ron? Okay mga igsoon, ako rin iklaro. Si Obi-Wan is the right person to say that reconciliation. Siya mo insaktong tao nga masulti nga ang pinaka-importante reconciliation. Kung reconciliation ang pinakaunang muhatag o gagianan, siguro para nako si Obi-Wan. Kaya siya may nangiha. Si Leo Ray maumay nikiha o si Janet. Ang rason nga nung sila nalagpot or nawala this Pilipinas only lang because I believe that they are green card holder, meaning matawag na po nato nga dual citizenship sila. At the same time, ang rason nga nung dili sila ma-extradite or mapabalik sa Pilipinas simply because they both earn a residency in the US and as well as in the Philippines. No? So, mga igsuon, ius soli and ius sanguinis. So ako nang giklaro nga kaning klase sa gitawag nato residency by blood o residency mga igsuon because of ako lang giklaro ni nga kini nga mga sensitive nga mga issue mga igsuon sa citizenship nila para nako normal man ni kung natawo kas Pilipinas mayngong kang imuhang citizenship Filipino. So, usually, yung may tag sanguinis, may tag istorya nga, ang ilahang citizenship gumikan kay naa na sila dinha. So, mga iso na ko lang giklaro na kay kaning manggong lahi manggong ng residency o kanang gitawag nato o kanang citizenship. So, ako lang giklaro na siya nga, nakabalo ko nga doon na ni sila dual citizenship sa rason nga sila mga negosyante sa US. For a long time, sila siguro nga nagnegosyo dito
dito ka advantage of that opportunity nga sila maka-apply for residency bilang mga negosyante sa US. Roy, Selena, Emily, Enrique. So ako nang ipasabot mga igsoon, in my simple appreciation, in my simple anticipation, sa akong yano nga pagsabot, kaning ilaha karong kahimtang naa sila'y kasos Pilipinas. I agree with you nga naa sila'y kasos Pilipinas, pero murag kanang pulo nga reconciliation, medyo murag publicity raman dagoy na. Okay, salamat ni John Limbaga Galvez Tectano. Mga igsoon, sorry to say nga publicity ra siguro nang maingon nga reconciliation kay how come that they can say reconciliation if kung dili nila i-withdraw ang kaso? Ang point na ko mga igsuon, kung ang kaso naa dinha karon nakabinbin or naa diha karon ang kaso sa atong korte na ay complainant. Kung ang complainant sa mga kaso nga criminal cases, yes, I agree. People of the Philippines versus Roy Yanson, Emily Yanson, Selena Yanson Lopez o Ricardo Yanson Jr. Mga igsuon medyo lisod man ang sabton para nako kanang inyo karong giingon pag-istorya kay og dunay faithfulness, og dunay pagkamatinud-anon karon si Olivia. First and foremost, siya mo'y muhatag og gagianan for that reconciliation. Unsa man nato pag-abot nila kung dili si Olivia mo adtog Amerika, pwedeng adto sila dito mag-reconcile. Pwedeng mo adto si Janet o si Leo Ray sa Amerika. Kay tuwa man sila sa Amerika. Pero moingon kapag istorya nga silang upat, si Roy, si Lina, Emily ug Ricky mo aris Pilipinas, kuli kayo na. Di na pwede. Mga igsoon, ingon na nilang kasimple ang rason. Sa Pilipinas may balaod. Ngunang giingon pag istorya nakadungog mo ang issue karon mahitungod nga daghan ang niingon. More than 40% of the Filipino according to survey. More than 40% of the Filipino nga naigo sa survey. Niingon sila pag istorya nga wala sila ganahi sa Keto 12. Unya na ay mga pipila ka buok nga moingon nga okay ra sila sa Keto 12. Na ay mga 30, around 30. Mga igsoon, so doon na mga undecided. No, nain ko pag istorya kanang undecided, dili pa na sila makasulti mahitungod anang gitawag og unsay pabor sa Keto 12 o katupong niingon nga okay ra sa Keto 12 hain man silang dapitan nakapabor sa Keto 12. Pero hunahunaan niyo ang reaksyon ni Sani Angara ato ang bagong DepEd Secretary. Si kanhi Senator Sani Angara because he's about to leave no his position as a senator kay last term man siya kay ikaduha naman yung term no sa pagkasenador unya taman lang na si ikaduha mga igsuon so duha ka 6-year term so mahimo ng 12 years diha na siya sa 12-year term si Sani Angara. Pero ang pinaka-importante na kay pahibalo ninyo nga niingon si Sani Angara nga balaod man na dili man na pwede nato nga i-abolish di na to pwedeng i-repeal kay balaod man na ato yung tubanon ang balaod. So, balaod man na mga igsuon, naman na yung pag-istorya, bisan pag si Secretary Sani Angara, maoy usa sa author ana, no? Andi gani kabdungog ko mga igsuon nga iyahang kauban si BBM anang panahon sa pagpanday nila anang Keto 12. Now, unsa may disadvantage sa Keto 12? Ako ay pasabot ninyo. Sa Keto 12, nakadungog yung ko kaniadto, usa sa mga aksyonista, sa mga dagkong entrepreneur or magpapatigayon, nga ni-request nga kinahanglan nga ang Keto 12 ma-apply, kasi panahon pa maning Pinoy, ma-apply ang Keto 12, gumikan kay dili sila ganahang muhire, kulang sa experience. Now, normal man kay gikan ko kasi elementary. No? Unya paingon kag high school. Sa among panahon 6 years ang elementary. Dayon pag-abot sa high school 4 ka tuig. Unya kay imong kwentahon ang 6 og ang 4 de na po. Now 10 years. Karon mga igsuon gidungagan nila og senior high school, no? So senior high. So, meaning to say, 2 years. Pwede mo yung pag-istorya nga 2 years man. So, ang 10, nahimo na siya nga 12. Unya kay ilahamang gipadugang ang kindergarten. Gipadugang pagani ang nursery. Now, mangutana ko ninyo, ang pagkwinta sa Keto 12 is 14 na gani unta.
So, daghang niangal nga mga national parents teachers nga nahimong dili epektibo ang Keto 12 program. Napamatud-an po ng Senator Sani Angara o gingon man ni President Marcos nga dili epektibo ang Keto 12 program. Pero usa sa mga aksyonista ang series. Ningon ang series nga dili sila basta-bastang muhire o high school graduate, gumikan kay kulang ang ilang experience. Pero mga igsoon, mangutana ko ninyo, kanang nanarbaho ron og driver. Moingon ba gyud mo pag istorya nga sila mga college level or college graduate? Moingon ba mo na ako pag istorya nga kana sila mga igsuon tanan nakalagpas og high school? O moingon ta pag istorya nga sa politika gani able to read and write ramang gani, pwede naman gani mo kandidato pagka senador. Bisan paganig presidente sa Pilipinas kay mora man ay requirement. Mga igsoon ako nang gipaybalot mga kaygalaan karon nga dunay mga butang nga ato apong sabton pag-ayo. Now, balik ko sa punto. Ningon pag-istorya dili na pwedeng mausab gumikan kay balaod na Sani Angara, usa na siya sa author mga igsuon sa gitawag nato og Keto 12. Dili pwede kay balaod. Now, ang point na ako, unsaon man paghimo sa reconciliation sa pamilya Yanson, kung galing ang pamilya Yanson, ganahan nga ari sila sa Pilipinas, pero katong upat may pabalikon sa Pilipinas. Sa inyong pagtuo mga igsoon, dili entrapment? Ningon ako nyo pag-istorya, dili ba entrapment ang ilahan tuyo? Kaya ang ako magkong nasabdan, balaod man. Wala man na nagpasabot nga, may pay mga rebuildi ana, kay naapay matawag na tog provision nga ningon pag-istorya nga naa sila'y free conduct pass. Nga pwede ra ng mga NPA, mga rebuilding nga magsuri-suri kay naa sila'y free conduct pass. May pa na sila pero mga ngilngig na kay mga igsoon rebellion ang kaso ana, sedition ang kaso ana. So gustong mobulag sa Pilipinas, gusto lang maghimog ilahang kaugaling gobyerno. So gitawag nila New People's Army ang NPA pero naa sila ilahang gitawag mga igsoon og NDF, National Democratic Front, naa sila ilahang kaugaling options to build up a government. So ilahang pangandoy is the government will be changed with their government. So, munang giingon nga dunay socialism, doon na po giingon pag-istorya communism. So, maunang na-apply ng socialismo, munang mga cooperative, mga igsuon, kay munang giingon empowering the peasants or empowering the labor groups, so na ay cooperative system. Unya, ang dili pa na madawat is kana pang common bond, kanang commune, mga igsuon, kanang common property, ang gobyerno ramoy mo dumala, nara sa ngalan sa gobyerno, then it's only at the mercy of the government kung kinsa ilhang pagamiton sa yuta, mo na nahitabo pod sa communist China. Now, sa ako nang giingon nga kana sila, mga rebuilde, pero naa sila'y free conduct pass. Pero kaning moingon ta pag-istorya doon ay mga criminal case, mga iso pareho ng trespassing, criminal case pero minor na ang heinous crimes din mga ison kanang karnaping nga gikiha ni Olivia dito sa iyahang mga anak. Mga corporate owner ha, mga tag-iya pod unya naa sila mga papel nga kana sila part sa corporation, doon na sila ilahang kaugalingon nga mga respective shares sa corporation, acknowledge na sa atong gobyerno, na atay corporation code, na sa ato ang ahensya sa kagamanan sa gobyerno, Security and Exchange Commission, di mo doon mga igsoon, legal unta, dili unta sila pwedeng safe conduct pass. Yes, so dili ko no ingos John, dili na siya free, safe. Okay. Safe conduct pass. So may pa na mga rebelde kay na ay safe conduct pass. Pero kana sila mga igsuon kanang mga anak wala na safe conduct. Okay. Sorry ha, kay medyo ang ako na mention kaganina is free, no? So ako lang na hypothesize mo, ako lang pa. So self conduct pass. Okay, so napoy safe na yung kong free pero safe conduct pass ang giingon ni John. Balik ko mga igsuon. Dili ko makasabot sa term nga niingon pagsulti nga unrealistic as this ug unrealistic at this time dili pa gyud pwedeng magkauli. Unrealistic at this time. So dili pa gyud magkauli, ha? Leo Ray said that while reconciliation is possible, pwede ko nung naay reconciliation. But the immediate resolution of the corporate dispute over Balyacar Transit Incorporated is unrealistic at this time. Now,
Moingon ko pag istorya, mo agree ko niya nga na posible ang reconciliation pero that cannot be done in negotiations to be done in the Philippines or on the land or mga igsoon dili di ko pwede nga moingon ta nga moaris la diri mga igsoon kay if that is an entrapment moingon ko maglisod gyud gay mga igsoon kay karon pamanggani ako ang gikuha ag basihanan ni pagula gani si Benhar Abalos, secretary sa DILG, nga muhatag og tag 1 million sa mga sakop ni Kibuloy nga appeal sa charge. Pero 10 million gani ang kang Kibuloy. Mga igsuon, mayingon ko nga maglisod pa maganig tudlo nga naanay dagkong kwarta nga nakatumbok din nga pwedeng ilahang mapangwartahan no ang gobyerno gumikan kay nibutang og bounty nibutang og presyo pero mga igsuon para lang makatudlo og asas Kibuloy nanihon ko yung pagistorya mga igsuon nga kana palang daan may kwarta na maglisod pa man gani kana padagway mo yung mo pabalik ta dinhi nila ni Roy, Selena, Emily ug ni Ricky para lang gyud matubang kay para magsabot sila kay mag-reconcile sila pero wala man pud magistorya nga dunay resolution or resolve of the case. Og dili man gani marisolbar ang ilahang kaso. Unsa may unang kaso mga igsuon? Number 1 sharing. Diba? I'm talking about the 2019 issue. Nagsugod. Dito ako musugod. Sa 2019 hangtod 2024, walay klaro nga sharing sa ilaha karon nga mga gains, mga igso, sa ilahang mga nahimo sa kompanya sa Balyacar Transit, sa Yanson Group o Bus Companies o sa Yanson Family Corporations, mga igsoon. Now, gumikan ana, ningon ko, that might be too technical, may ko siguro mauna siya rason nga nung ang bikil din ha, naagyo ang ngayon nga i-resolve. Gumikan kay problema man na, kundili pod ma-share ang ilahang mga, kay uno magod sila, nga magbahin lang. Unya, moingon pag-istorya nga, mag-reconcile sila pero si Olivia ragyapon ang magunit sa tanan. Si Olivia ragyapon ang muoy modala sa tanan. Si Olivia ragyapon ang magbuot sa tanan. So sa pagbuot ni Olivia, apila nang giingon nga mag-uli ay lang tag relasyon pero hindi lang nako i-withdraw ang kaso ko. Na mga igsoon sa may gawas ana, mga ko ninyo sorry ha, kaya medyo marag una-una ko ba? Out of logic, wala insakto nga pinulungan nga moingon nga nangandoy sila resolution pero wala sila nangandoy og nangandoy sila reconciliation pero wala sila nangandoy og resolution sa kaso. Okay, mga igsoon. The term is to focus on reconciliation. Okay. What they want to happen is to mend the broken relationship. Naguba ilang relasyon so ilahang iuli, magpasig-uli mga igsoon. Pero, unsaon naman lang ron, nato mga igsoon, igo ratang mag-uli. O niya, mag-uli, mag-beso-beso, o niya, mag-plastikanay, but at the end of the day, may nga pag-istorya nga, basta importante, ara ka na sa prisuhan. Mga igsoon, sorry lang, ha? Kaya medyo marag ako di ko kasabot sa pulong ba, nga ingon na baka bugo ang ilang paglantaw nila ni Roy, Ricky, ni Emily og ning Selena, di dagway. Mga igsoon marag sa tan-aw na ko marag you fool me once, you're getting a jackpot. But mga igsoon, you fool me once, shame on me. But you fool me twice, shame on you. Imo kung mauwat sa primero, ako mo'y makaulaw. Pero og imo pa kung uwatos ikaduha, murag maulawan na gyud ka. Mas may manggod unta atong when they propose a resolution, siguro mas bugat because para nako reconciliations will immediately follow kung doon ang resolution mo. O sige dali na, magbahin na ta. Okay, mao ni mong bahin paguman. Okay, mao ba ni ang bahin ni Mami ha. So gikan na ni sa Yanson Family Corporation nga ang katungaan ni ka Mami. O then ang katungaan ni sa estate ni Daddy. Then karon siguro kay may ara naman na may
AGS, extrajudicial settlement, so ang intra-corporate disputes is walaon. No, so pag wala na sa intra-corporate disputes, ang pinaka-resolution is only nga mohatag ra og mga respective share dito sa mga managsuon sa unom sa YGBC, sa Yanson Group of Bus Companies. Okay, di na. Pero moingon ta pag istorya karon nga ay di lang ta magbahinanay. So kuan lang maguli lang ta kabubuton pero wala ray bahinanay. So sila sulti, unsa may imong pagtugi buangan mo nako? Okay, so mga igsoon na manghinaot ko nakasabot mo na. Salamat Efren Partosa nagtanaw ron. Mga igsoon na manghinaot ko nakasabot mo na. Kay para nako medyo murag ploy. Marabag kana bang kuan ran kana rang paon ran palami ran advertising lang nga mo ingon pag istorya nga makig forgive and forget. How can you forget mga igsoon? Unsa man wad-on ra tong pag-file og kaso samtang ikaw madakpan nagmapriso, heinous crime. O yung mapriso na ka, well, klarohon na ko. 12 years siguro to 20 years mo na'y reclusion temporal. Pero pag abot mga igsuon og 20 years pataas mo na'y reclusion perpetua. That is life imprisonment. So ako rang giklaro mga igsuon mo na'y pinakasayon nga verdict. So, sige lang, wala pa man na madesisyon Okay, that will be the rebuttal. So rebuttal is wa pa man na madesisyon pero sa ato ang balaod man na ang heinous crimes and criminal cases mga igsoon samaan na under custody man ka, PDL man ka. Ano meaning sa PDL? Person deprived of liberty. Panalitan matawag kang person deprived of liberty, asa man ka? Alang-alam mo ka magsuroy-suroy ka sa parke, magsuroy-suroy ka bisig asa ka dapita. Mga igsoon sa kadato gani ni Congressman Arnie Tevez, ako arang i-share ni ninyo mala na detain siya dito sa Timor-Leste. Ngano nagamit ang iyahang pagkagawas nun? Dili, PDL gyud siya. Wala gyud ngano man mga igsoon una daan ang iyahang problema because he is considered as alien pero undesirable. Nganong undesirable alien? Kaya pagkangalan nga gikuhaan siya og passport sa Philippine government. So kay wala man siya passport meaning makalabang-labang siya mga igsuon, so ang iyahang pribilehiyo gikuha. So unsa may tawag ana karon kay tuan naman siya sa lugar sa laing nasod nga dili iyas Pilipinas. Wala naman siya pass sa mga port. So di modo TNT ang gawas. Di modo gidakop siya. Di modo PDL siya. Deprived of liberty. Ako rin yung ipahibalon yung mga igsoon kay ingon ani manggod nindot unta ba pero natingala ra po ko giunsa man pod nila pag hatag og rason nga sila ni kampanya kay gumikan ba kay very unpopular na sila di na ganahan nila ang mga pipila ka empleyado ganahan silang to win over the heart and mind of the employees. Ang gusto ba nila nga ilahang makuha pagbalik ang pagsalig, ang kumpiyansa sa mga empleyado? Mga igsuon, I'm telling you, dili na komedya ng gidaganon sa mga empleyado sa Baliakar Transit. Again, klaruhan ako. Dili komedya ang gidaganon sa ilahang mga empleyado. Doon na sila more than 18,000 ka mga empleyado. 18,000 all over the Philippines. Mga igsuon, doon na sa ako nang giingon, gikwinta na ko conservative, doon na sila giingon lang nga more than 700,000 kaniadto ra to mga igsuon. Sa pagkakaron, daghan kayong tao, daghan kayong pasahero. So may ko, yes, anyway, more than man, bahalag buabot pa nag 1 million to million na more than 700,000 nga mga pasahero. Pero I'm pretty sure nga mga pasahero is looking forward to the stability of the company. Kaya sa pagkakaroon, nakita man nato nga unstable ang ilahang kumpanya gumikan sa dunay nadungog nga panagbangi o niya
ang barug karon sa ilahang kompanya is dili lig-on ang pundasyon. More or less, ang probability or the possibilities are too close. Nga pwede na silang mahunong, pwede silang maundang, or eventually, pag-abot sa panahon mo, sulod na ang gobyerno para maoy mo intervene, pero dugaya po ni sulod ang gobyerno, no? Nganong wa man ni sudli da as gobyerno, nganong ipaabot pa man ni siya og almost 6 years gikan sa 2019 hangtod sa 2024 nga wala gyud matagayag resolusyon. So laktod pagka-istorya, inutil ang ato ang gobyerno pag moingon ta pag-istorya mo responde og mga problemang samaan. Laktod pagka-istorya, they may probably have the trust to all the investors, no? To all the enterprises, sa tanan nga mga negosyo, mga negosyante, etc. Dako sila kumpiyansa. Pero mga igsuon, nagkinahanglan man ni siya og resolution. Nagkinahanglan ni siyang masulbad. Ang problema karon, dili interesado ang gobyerno nga mopataliwala sa pagsulbad sa problema ni Olivia ug sa iyahang mga anak. Dili mo pataliwala bisan gani ang ahensya sa gobyerno, Security and Exchange Commission ug ang LTFRB. Pero dili nato malalis nga ining ato ang lugar daghan ang mga ruta nga giangkon sa Balyakar Transit nga moingon ta na monopolize sa pinulungan Pas-uban pero naatay competition commission pero wala man lagi na ka-kompetensya. Wala malibog ka nganong gibutangan mag-competition commission ang ato ang kagamhanan under the office of the President, no, Bongbong Marcos, napos panahon ni President Rodrigo Roa Duterte, pero wala may nag-function na mga ito. Kaya kung naapay nag-function na naman po gani anti-red tape, no, unta, trabaho una sa mga ahensya ang mga problema sa maana, kundili manggani mo trabaho ang mga taga-ahensya, pwede na silang ma-question. Ang kaso din na is dereliction of duty. So ilang gipasagdahan, na malfeasance, na misfeasance. Pero ang pangutana nako mga igsuon, sila nang nas gobyerno, moingon ta nga wala sila kay balos balaod, sila nang gatudlo sa balaod, sila nang gatumans balaod unya, moingon sila pag istorya lisod kaayo nga ipatuman ang maong balaod. So unsa na may buti pasabot din na mga igsuon, dili kong kasabot sa rason nga naay klarong lagda ang atong kagamanan, naay klarong palisiya, no? So, mingon lang ko pag-istorya mga igsuon nga very inconsistent. Nga, nangandoy sila nga ang mga subsidiary group, no, sa mga kompanya, labi na gud ang Yanson Group of Bus Companies, mga igsuon, medyo, mingon tang, dili sila kahibalo o wala sila kahibalo, o dili, mahitabong dili sila makahibalo kung unsaon pag-resolbar. Di po ko moingon nga wala sila makahibalo kay ni text man gani mo nako, ni message man gani mo nako almost everyday gahatag mo nako og unsay gusto ninyong ako ipatuki. Unsay gusto niyo ipatuki nako sa kanginan. So nagtuki ko karon. Unya karon ako na lang madunggan nga for more than 4,000 buses mga igsuon og yapil pa nato ng mga bag-o karon mo sobra na 5,000 buses. Imagine kas gidaghanon sa mga buses nga nag-operate unya wala makakita ang gobyerno ani. It's not only one branch, two agencies of the government. Dili daghan mga igsuon. And even the office of the president can have his immediate intervention if interesado siya kay mga dagko maning mga magpapatigayon. So ako rang gihataga gibugaton nga og ato aram balikon ang punto mga igsuon nga there was even a month of August 19 siguro mga igsuon mga 2019 na ni siya doon na manggani hinungdan nga doon na sila stockholders meeting. Pero pag stockholders meeting wala ang upat ka mga stockholders. So kinsa man ning mga stockholders mga igsuon. Okay, atong iapil lang si Olivia kay inahan man. So, ang naadina si Leo Ray o si Janet. Duhara sila kontra upat. Roy, Emily, Selena o Ricky. Now, asa may daghan? Duha o upat. So, kay daghan man ng upat, unta, mga igsuon, walay quorum, di ba? Niabot si Olivia, kay gusto gyud siya nga dili na siya ganahan nga dili siya maapil
sa YGBC, sa Yanson Group of Bus Companies. Bisan pag niperma na siya sa extrajudicial settlement, pero iyahan nang ipabasura, iyahan gibaliwala. Kaya para niya, nikuha siya og desisyon sa korte, approval sa korte, nga iyaha gihapong magunita ng katunga, gumikan kay partnership, conjugal property, etc. Mga igsuon, sumingon ko, ibutang na lang nato, nga gitagaan siya og katungod. But dili nimo oy finality, dili na mo kasulbaran, no? Kay dili na siya masulbad kay panghimasok nang ni Olivia, human na magani siya ni Pirmas AGS. Extrajudicial settlement, iyan naman ganing gipirmahan. Unya karon ibalik siya kay iyahang ipaanular. Iyang ipaundang, iyang iparipil, mga igsuon. Now, again, muklaro ra ko, bisag ibutang pa nato siya kung dili lang niya kuhaon ang katunga. Moingon ra gyud ko pag-istorya, magpabilin ra gyud nga majority tong upat kontra sa duha. So mingon to pag-istorya ko ng katunga iyahan ni Olivia, way kaso na kay iyahan man gyud tinuod na kay magtiayon man sila Ricardo. Pero kanang sa side ni Ricardo, mga igsuon well estate na. So pwede po na ngayang ma-administrar. Pero ang pangutana nako naa dinhin dapita. Asa naman ang mga incorporators? Asa may nauna? Katong paghimo sa ilahang kompanya nga family corporation o katong pagkamatay ni Dr. Ricardo Yanson? Okay. Mga igsuon, una ang paghimo ni anang Balyacar Transit as a family corporation. Buhi pas Ricardo. Og moingon magitag AGS, extrajudicial settlement, kaya pwede ko maingon nga human mamatay si Ricardo. I'm talking about Ricardo Yanson Sr. So, ako ibahig ha, og moingon ta AGS, extrajudicial settlement, ulahi na siya nga gipirmahan. Namatay na si Ricardo. Pero unang gisabutan sa wala pa mamatay si Ricardo, ang pirma mo'y ulahi. Kay nauna, ang pagkamatay ni Ricardo, usap pa sila na merma. So, klaro na. Now, agree ta dihan dapita sa extrajudicial settlement, pero ni Pirmas Olivia. Now, dirita mga igsuon, sa diha nga ilahang gihimo ang family constitution, sa dihang ilahang giplanuhan nga ang tanan nga mga anak mo'y mahimong incorporator o sila tanan galangko bilang usa ka entity. Usa ka family corporation. Sa dihang nahimo nilang family corporation, buhi pa si Ricardo, matawag nato nga si Ricardo remains to be the most powerful patriarch of the company. So siya may pinakakusgan. Sa diha nga nagmasakiton or medyo idad-idara na si Roy, mas tap kaanay. Kay atong ipuli pagpadala si Leore, kay siya naman lang ang nubo kaayo, kay siya man ang kamanghuran. Ni Giboy ang magsuon, Emily, si Lina, sila tanan, mga igsuon, Ricky. And then, pag Giboy nila, so ni-decide si Ricardo, the next president of the Yanson Family Corporation and the Yanson Group of Bus Companies will be Leo Ray. Naminaw tanan mga anak o mga empleyado. And I hope you will support Leo Ray. Mga igsuon, then naay-appeal, naay-hangyo ang amahan, ang patriarch. So di modo, nituman pod ang mga anak. Because after all, they are part of the corporation. So naa sila dihan dapita. Now, karon ang nahitabo mga igsuon, naay anomalya nga nahitabo. Okay, dunay mga na lang na to, corruption. Dunay mga kawat. Dunay mga unexplained losses. So unsa may tambal? Unsa may resolve? Unsa may resolution? Pangitaon gyud ang kwarta, tan-awon gyud og kinsa goy mga responsable sa mga korupsyon. O ingnon ta sa mga kawat. Nasa diha nga ni attempt na ang majority stockholder, si Roy, Emily, Silina ug Ricky, to find it out, syempre is ilaha gyud ng i-interim. So pag interim, supposedly dadon sa majority ang management.
duha raman si Janet Raman og si Leo Ray. So sila unta, wait and see na lang unta sila. Anyway, part magyapon sa corporation. Pero gibraso. Pagbraso, dito na nigamit si Olivia sa iyahang influensya. She was so close to President Rodrigo Roa Duterte. She was so close to all the big men who orders sa takeover sa mga pulis, sa ilahang mga private security guards. Mga igsuon, wala naman tayo labot si Olivia kay ni pirma naman siya. Ikaduha, ang majority stockholder sila si Roy, Emily, Selena og Ricky. Dili gani pasudlon si Emily og si Selena. Kadungog man gyud mo sa news, dili sila pasuwa gyud sila pasudla. Unya, nag-amok ba, nag-wild ba, nakig-away ba? Wala. Ilang gibuhat ni adto sa pulis ni pa blatter. Pagpa-blatter sa pulis, tabay nahimo ang pulis. Sa diha ni order si General Dobria sa Sosya. Dili pwedeng langkaton ang mga old security guards. Kay ang old security guards, ara na sila da sa management ni Leore. Kung mag-take over ang bag-o, dili pwede. Kay ngano sila man ang nagdala sa supervision sa tanan nga mga security guard. Kato di ang mga gipang puli pod nga mga security guard. Kay ilalo man gihapon to sa Sosya. Ilalo man gud to siya gihapon ni General Dobria. Unsa may nahitabo mga igsuon? Basta kay wala sa status ko. Pundo lang taanay. O pundo lang, status ko lang taanay. Pulis lang anay ang mga siwa. Pulis lang sa maoy mo handle. Sa paghandle sa mga pulis, unsay resolusyon mga igsuon? Napatuman ba ang Corporation Code of the Philippines? Ang tubag? Wala. Wala mapatuman ang Corporation Code of the Philippines kay ang nahitabo mga igsuon, mas ang gituman sa mga pulis nga ang authority ni Olivia mo'y masunod, dili ang Corporation Code. Na kung sa may mahitabo, they will proceed into complaining. Mo-file sila, mga igsuon, og kaso, kay parang, para doon ay resolution. Parang marisolbar ang problema. Maunay plano sa mga managsuon. Kay na may problema nga ngayang solbaron. Unsa may nahitabo? Ang nahitabo mga igsuon, wala pa matigayon ang ilahang plano nga i-file ang ilahang complaint, no? Base sa balaod sa Corporation Code nga sila mo'y majority stockholder. Nauna ang pag-file og kaso kriminal. Specifically, kanang carnapping. Now, nga naman nga nauna man ng carnapping, nga naaman untay tagaan og interpretation kanang civil code dinha sa gitawag na to Corporation Code. Katumi anang angayan nga unang resolbahon. Kay katong mga niingon nga trespassing, katong niingon nga, kana lang ha, may ako ang hilabtan nga mga issue. Katong niingon pag-istorya nga carnapping, nahitabo raman to kay ang resulta nga gifailan sila carnapping kay pagkangalan nga dili man pasudlon ang mga truck dito sa terminal. Di man pasudlon ang mga truck dito sa talyer. So ang mga truck nas gawas. So kay naa mas gawas ta may dako nga lugar nga gipanagian ni Ricky Yanson for the safety of the buses gipasulod dito giparking pero wala na gingon nga giparking kay gikawat giparking nga naara ng mga sakyanan kay mga tag-iya man pod sila. Asa man ang carnapping diha anaron? Nga ang isyu nga dili man pasudlon sa mga pulis dito sa ilahang talyer, dili pasudlon sa ilahang terminal, kay mga pulis na ang nibantay by the order of General Dobria. And Colonel Viñas, mga ito. Chief of Police sa Bacolod. So, ang imorang matingadaan ba, naa ang mga pulis. Dayon nga naman, nga nadutlan man,
anang kaso nga trespassing nga naa may ilahang law enforcer supervision to avoid trouble or to avoid chaos. Ang resulta mga igsuon, ang ilahang kompanya mo'y nahiyos. Asan dapita ang rason nga nun yung pag-istorya nga problema kay wala nila gisunod ang lagda sa balaod na abay probable cause. Mga igsuon mo gunay probable cause kay it's in the height of a conflicting issue nga ang makaresolbar korte. Pero ang naresulta, mga igsuon, gumikan sa medyo ini mga panahon na for more than 5 years na himo nang alanganin kay mo pauli na mangyud gihapon nga sa kataas sa prosesyon sa simbahan gyapon pa. Bisag kataas sa ilahang kaso mga igsoon mo pauli ra mangyud ang corporation code kay balaod lagi. Managing sani ang gara balaod lagi na. Ganana mong i-abolish ang Keto 12 pero dili pwede nga amo ang buhaton kay balaod manggod ng 12. Hello, maayong gabi on air ta. Hello, magabi, Pastor. Yes, ma'am. Para ka. Yes, ma'am. Kuan, ang ako nga kuan, anak, katong mga manager, kanang general, nastod may pamilya. Pero, yan mo, anak mo nga, subungkag mo og pamilya, na di ba kayo mamaluoy nga, kanang pamilya ni Olivia, inyo nga giingon ana dayon kanang mga tao pod nga mga driver o mga konduktor na apektuhan tungod sa gibuhat ninyo di mo maluoy wala may kasing-kasing nakikulang na ninyo nga inyo ito una-unaon kanang mga nagtrabaho na apektuhan ang pag-iyan na apektuhan so ang inyo nga kawan is nalipas. Naputol ka, ma'am. So naputol siya mga igsoon basig na kuan iyahang na Hello, ma'am? Pastor. Yes, ma'am. Padayon na, ma'am. Pag ako nga ikakuan, lahat po kayo ng ilahang nga sistema, abe kay kuan sila kanang nakalugar sila kana sila gibutang sa ilang posisyon no nya mura sila og kuan no mura sila katong anay nga niut-ut na anang ilahang nga kuan sistema sa ilahang nga kanang nahimutangan. Tinuod, ma'am. Ang makaluoy ani, ma'am, kaning mga niangal nga mga ordinaryong kawani. Katong mga executive staff nila, itong mga dagko-dagko posisyon, mo tagapahimulos, wala ra nila gihuna-huna, ma'am, wala ra nila gihuna-huna, ma'am, ba, nga ang ilahang giligsan, ang kaning mga gagmay in town nga mga mamumo, kaning mga konduktor, driver, kaning mga ordinaryo nga mga trabahante, kay sila nga mga naas pwesto, kanang mauragod po gihapon, ma'am, maurabag sabutahi, kay para ra gyud nga ang ilahan tuyo nga makapadayon na sila sa ilahang mga pagpanlupig. Pero ang naalanganin manggod, ang kani manggod intaong mga nangayo ron o gustisya. Ang nangayo gustisya manggod ani, dili mang ako gani pasultion, dili gani ang Y4, dili gani sila si Roy, Emily, Silina o Grike ang nangayo gustisya ani. Ang nangayo gustisya ani ang mga pobre nga nabutang sa alanganin, wala sila kasabot og unsay padul nga nila, gumikan kay kun dili maguli ang relasyon sa ilaha karon nga mga bossing, ilaha karon nga mga tag-iya kay mao man ni korporasyon man ang ilang likayan ini mga panahon na mga igsoon ingon nila kasimple ang ilahang gilikayan basin og maintunsis ang ilahang mga palaabuton. Kay after all og pananglitan ini ron nangayo silag increase. Dili man makabuot og increase kadtong duha si Janet Dumangkas og si Leo Rianson kay kinahanglan ang mo-approve ana ang korporasyon man. So, unsa may kasiguruan nga mo decide si Janet Dumangkas og si Leo Ray og si Olivia nga padakan ang ilahang sweldo nga mahimo manggihapong illegal ang ilahang pagdesisyon kay wala man kaapil ang upat nga mga incorporator. So, ang pinakamakaluoy din kana yung mga pobre nga nagkinahanglan ni panahon ni mahal ba tanan mga panliton. Grabe ba ang inflation ron? No, tingsulod na pod sa klase. Mo palit og mga school supplies ang mga bata. Now, ang preparasyon anak para balon, uniforme, bayad sa eskwelahan.
kana ba mo nay maayo untang sabton ining mga tawhana. Munang moingon ko nga niadtong niingon pag-istorya nga dunay stockholders meeting nga gihimo nga gisertifikahan ni John Maxwell Orlina nga diin nahimo manggani siyang badlungon buluyagon, nahimo manggani siyang gikasukan sa mga driver, konduktor ug uban pa nga mga yanong mamumuo kay ni hatag siya certification unya illegal ang iyang gibuhat. Unya ang naresulta pagyod sa illegal nga gibuhat, gi-affirm pagyod, meaning gi-aprobahan pagyod sa Korte Suprema, gikanto siya nga desisyon sa IBP, Integrated Bar of the Philippines. Now, og niingon pa pag-istorya nga insakto tong gibuhat ni Attorney John Maxwell Orlina nga ni-certify sila og siya stockholders meeting. Ha, og insakto pa, isuspended ay siya. Mga igsoon, gumikan kay dili insakto illegal mo nang gisuspended si Attorney Orlina. Maunang giklaro pag-istorya nga ang Korte Suprema dili pod makatabon sa gibuhat ni Attorney Orlina kay obvious kay sa nga tanan apektado ang tanang abogado loko Pilipinas. And it is legal practice, mga igsuon. So, tanawa, giun sa pag-abusar. Di mapugumutuo nga muhimo si Attorney Orlina ana o wala siya'y matawag nato ba nga interes. Iyahang interes nga maduol siya ni Olivia, Leory o Janet, bahala na o kabalo siya nga unethical, dili maayo tong iyang gibuhat, kay gatuo man siya nga maglisod, mag-question tong upat, kay wala mas Pilipinas. Muna giingon sa mga binalaod, mga igsoon sa mga abogado, insidious machination. Muna gipasabot na ako, ingon ana, namunin ko nga, daghan ang nabutang sa alanganin. And then, we go back. Tanawo na to pilay gidaghanon sa mga niangal, mga igsuon. Imagine ka, more than 80,000 ka empleyado. Pwedeng mo ingon ko nga, apil na din na ang mga driver o konduktor. So, diri lang ko sa kung giingon ninyo pag-istorya. Kung dunay 4,800, usa ka driver lang o usa ka konduktor, atong ihapon lang. So, pila naman na siya. 4,800 ka driver. 4,800 pod ka konduktor. Mga igsuon. Pila may gawas ana. Ha? So, mahimutang na siya 9,600 daan ka mga tawo. Maunay alanganin. Og katong mga yano nga mga empleyado nga nanarbaho ra in taon din na sa service line sa Balyacar Transit nga ilahang mga trabaho mga igsoon katong gitawag na to bagkatubang mga ordinary kuan ra god ordinary employee nga nag-range rag sweldo nga tag 500. Wala pa ilabot to mga utility kay gagmay mo gyud sweldo sa mga utility kumpara atong mga office works. So kung ang giingon mga igsoon na napay nakasalalay ani apil pa ng mga supervisor kanang mga inspector apil pa na mga igsoon pero I do not know whether they can be called as executive. Ang ako rang buti pasabot kining dapita karon ato ang hatagan og gibugaton kining pulong nga ganahan sila reconciliation. I agree with you. Ganahan reconciliation pero para nako ang resolusyon mo importante. Pag ma-resolve na sayo na mga igsoon. Kaya nga naman, pag ma-resolve na katong kaso, mawala na to, makabalik na silang upat. Pagbalik din then the resolution again is ang katong ilahan na karon nga sharing is ma-materialize tong ilang sharing. And then, makaprogram na pod sila on how to improve sa ilaha karon nga mga transport system. Ma-improve nila, mga igsoon. Kaysa ko nang ginaingon ninyo, we are modernizing. The Philippines is trying to inculcate dito sa mga una-una. Ganang itisok sa atong gobyerno nga galamhan sa tanan nga mga magpapatigayon sa transport group nga kinahanglang gukdon gyud nila ang international standard. So dunay gitawag og vehicle modernization program. Motor vehicle modernization program. Dili man kay ginaingon pag-istorya nga kanang ilaha karon nga mga series mauna na naamampoy matawag natog mga innovation kanang ilahang pa ninduton mga igsuon
dili ng inventiveness, no? Innovation gyud nga ilahag yung paninduton. Dili may pwesto nga ang ilahang mga backlog, ilahang padalagan, no? That's inventiveness. Pareho ta sa una, may pag-istorya kay mahal ang gasolina, maghimo tag alkogas. So I'm trying to inspire everyone. Gusto na kong dasigon ang matag-usa. Nga kini manggod, dili manggod unta ni mahimo nga dakong problema kung ugaling ang ato ang gobyerno nakialam ng daan. Dili na. Karon unta, dili unta ta mo ingon pag-istorya nga na ay mga tao nga muangal. Kay naa may sakto. Karon manggod ang ato ang kalisod sa ato ang Pilipinas. Dili ni siya. This is the worst, mga example. Ang pinakagrabing administration sa tanang administration nga nahimugso sa Pilipinas, mao ni administration nga pinaka-laksot nga administration. Gumikan kay, imagine ka, ang ilaharang mamaligya o bugas kanang kadiwa nila, 200 ra ka buok. Imagino na ninyo mga igsoon. Saptang, doon na tay 82 ka probinsya. Ang 82 ka probinsya, mga igsoon, pila ka lungsod ang ilawom, ana? Pila ka local government unit? Pila ka mga component cities ilalom, ana? Kaya alam mo, ako'y pasabot ninyo. Mantinihan ang Pilipinas og 200 ra ka kadiwa center, ang makapalit limitado ra. Mo, baligya rag 20 ka na balog nga bugas sa NFA, ibaligyag tag 29 bidimingon. Barato na ang bugas nga inyuhang mapalit sa Pilipinas. Lumapit lang kayo sa kadiwa. Pila gidaganon sa mga tao. Pila kasakong bugas ang ilahang giabrihan para ibaligya. Kinsa rin makapalit? Senior citizens with ID. Daghan man pong senior citizens nga wala na nagpa-ID. Yes, I agree with you. Doon ay 20%. Malipay na unta ang senior citizens, ana. Pero mag-unsa man ng 20% discount kung ang senior citizens wala po'y klarong income. Kay retire na. Derita. Hello, yes. Mayong gabi, ma'am. On air ta. Hello, may gabi, Pastor. Yes. Balik. Nalubat ko, gatawad ko sa bank, wala magukuy-kuyan si Pastor. Yes, ma'am. Okay ra, ma'am. Ang akong gika kuan pod na kanang ihan ako din ang style nga nagkinahanglan sila og ID sa mga senior citizen. Pananglitan katong senior citizen nga walay mga ID kay wala sila apil sa kanang kuan sa kining senior citizen nga hataganan sila kay ang uban kuan diya parehara pod sa kanang mga hinapa nga di-appeal ang kanang walay kuan. Napay daghang senior citizen nga wala jud na appeal. Daghan, ma'am. Daghang senior citizens, ma'am, nga wala makapa-renew sa ilahang ID. Kay, una, lisod ng paglakaw, dayon, ikaduha, wala po sila appeal sa mga senior citizens pension. Kay, kanalaging na ako no itag 2,000 kapin nga is pension. Nya, kay, ila man naghihikaw ng 500 karon mo 1,000 naman gani unta, ma'am, pero ang makaluoy kay mahal man po kay mga palaliton. I agree with you, ma'am, pero apil na PWD mao na dayong imagine ako, ma'am, kanang ilang 5 kasakong bugas halos gani dili gani matagaan ang tanan nga mga senior, dili gyud matagaan ang mga senior kay pilion ra man po tong mga senior citizen nga ningon sila naapoy matawag ngalan nga mga indigent kay na gagunit-gunit man po ni record gikan sa DSWD ning mamaligya as kadiwa kay naaman po sila'y roster sa mga senior citizens nga mga maura ilang baligyaan katong mga senior citizens nga wala po dito sa ilaha pod nga listahan gawas adtong walay ID di po ton latagaan kay katurog yung mga indigent ra gyud nga mga senior citizens yung mga gulang na baya unya magpila, ma'am, unya mubo ra hinom pilahan ng 5 kasakong bugas nga mobaligya ra pod sila tag 2 ka kilo. Nya tag 29 bikato pag yung baho mga igsuon nga dili na gani makaog ingon pa sila dili makaog tao pero makaon kunog iro pero daghan mataw makaon nato labi na tong tao nga kinaiyag iro. Anyway, ma'am, mo na comment sa pagkakaron. Luya pod kayo, Pastor, no nga
giiningon ana, so ni hatag tuod og barato nga bugas, pero murapod og kanang noong BIBI or kanang noong gikuan na ra nga pinakaluoy ang mukaon nga gikuan sa presidente nga ana ang klase sa bugas nga baho. Yes. So dapat Tinuod. untang gikuan nga isip nga presidente siya nga iyang gi-promise ang bugas nga tag 20 na pamay kapin ganing 9 katupong arang-arang nga bugas ug ang iha pong i-consider unta kana ka senior citizen tanan wala kay pilion pareha naman Japo ni sa kanang inyong gipili atong inyong pangyayang ginatagay dayon hasta ang mga individual nga indigent inyo nga pong tagaan kay puro baya mukaon dili man ingon nga kana ray mukaon sila inyong gipang tagaan. Yes, ma'am. So, sakto to imong giingon, ma'am, na maligya nga sagol pagpangyubit. Madili na pwede. Mura naman laman og ay kinisya kay ultimo ka istanan. So parihan ako nga kanang noong mukaon og salin sa basurahan. Dili pwede na. Kung ako i-consider man ako na kay ako man ana mo, ako man ang choice. So dili dapat ikaw mismo ang mustan kay ikaw man ang president. So dapat ikaw ang mukuan nga mopili sa bugas nga para sa imuhang katawhan. Yes, ma'am. Sakto na, ma'am. Sige, ma'am. Thank you kay ma'am, ha? Sige, ma'am. Okay, Pastor. Amping kanunay. Okay, salamat, ma'am. So, mga igsuon, wala ta na focus din ha sa giingon natong kanang sa kadiwa, kanang senior citizens. Na-focus ta sa ato ang mga nanagkalisod nga mga katawhan. Nag-focus ta karon sa matawag natog na nagkalisod nga mga trabahante. Wala man mo increase, ugma mo increase na pod ang gasolina, ug uban pa nga mga diesel fuel, guban pa mga fossil fuel, mo increase og gas. Pero mga igsoon, wag gyud ko nakadungog ingon nga mo increase ng sweldo. Wala gyud ko nakadungog mga igsoon nga naay ningon mumubo na ang presyo sa mga palaliton. Ang increase sa gasolina siging saka, pero ang matawag na to glansanganay sa sweldo o sa palaliton, mga igsoon, dili nimo kaayo mabati nga nilaban ang gobyerno sa mga kabus nga tao, sa mga pobre wala. So manaynin ko nga, dungagan pa og mga kompanya nga sama ani, kay nakatutok man gyud taron sa mga pipila, labi na ning nagpadala nako nga niingon pag-istorya nga ipasabot ko no nako because niingon pag-istorya nga dili gyud sila ganahan nga mawala sila sa insaktong management ang mga yanong mga empleyado, trabahante sa series. Kay kung mawalay maayong management, sila mo'y alaot, kay ang ilahang future, ang ilang kaugmaon, naaman sa ilaharon nga mga paningkamot. Bisag kung saan paningkamot, gamay ramang gyud silag mahimo, kay gagmay ramang gyud silag sweldo, gagmay ramang gyud silang tao. Asinuyamot ra gyud, pero ang problema, galisod ng Pilipinas, dayong ni apay dungagan pa nga dili maayo ang padalagan sa kompanya ni ining subras 18,000 kapin ka mga empleyado. Tibok tinuon ni Pilipinas, pero mga igsuon kaning gyud pagistorya naa may solusyon nganong dili man mahatagan og sulbad. Naa man ang problema nganong di man sulbaron. Munang karon dili man kay problema ra ni nila sa series liner, problema man ni sa tanang mga Filipino, nagpadungog lang ang mga nanarbaho nga wala gyud mi sarang mahimo kay kun ingon ani ang pagpadalagan sa Pilipinas tiwasan pa nga walay maayong management ang series liner, so di modo madugang sila sa mga palasanon. Madugang sila sa mga nanagkalisod, daghan man tinuod na nagkalisod na dan, pero dili na gud untas lang ngay maglisod kay stable man ang kompanya sa series. Ang problema lang kay guba ang relasyon sa mga tagiya ug ang resulta sila mo'y nasakripisyo. So dinhir ko kutob nga igsoon, ato ang isunod ang replay sa balaod ng kasayuran, bakas ng Negros Oriental, mga igsoon, kauban nila ni kanhi Governor Pride Henry Tebes o nila ni kanhi Vice Governor Jose Petit Baldado o kaubanan, mga igsoon. So, mga ilang kong dispensa ninyo nga dinhi lang sa kukutob kay dinhi man taman ugma pa man ko mo resume sa ako ang programang Garbo, kaya nga ako ang parte sa programang Garbo
hangyo man ni para sa bakas, mga igsoon din hiramang punta ng inabuhi. So mga igsoon, mga ikon yung dispensa nga ugma na ta magtiwa sa ato ang mga istoryahon, langkuban nato sa maayo karon nga mga pangandoy nga basin o sa kaadlaw ni ana kita tanan may kahigayunan nga makatimbakwas gikan sa kalisod nga ato karon na sinatian nga panghinaot nga ining panahon na ang kaugmaon nato mga igsuon naa sa ato ang mga kanakan o maabot nga mga kaliwatan padayon datang magampo sa kaytasaan nga aduna untay kapuslanan ang ato karon mga pangamuyo nga dili unta ta basta na lang mukunop og masagmuyo nga mabaliwala na lang ang kaayuhan nga ato ang gipangandoy para sa ato ang katawhan sa ato kalibutan mga igsoon. So hangtod ugma magdungog ta kanunay kini si Pastor Ray Laping sa programang Ang Kamatuoran uban sa kumakaigsuunan. Daghang salamat og maayong gabi natong tanan. Mao kini ang programang Ang Kamatuoran. Kamatuoran, kamatuoran, bililhon og haong sa katilingban. Kamatuoran, atong ampingan, dili ta bulingan ang kamatuoran. Daghan ang muday sa dagwayng matahong, sa batasan nga nindot ang sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang mutulisok sa atong kamatuoran. Kamatuoran, bililhon nga hiyas sa atong kaliwatan. Mahalunta atong ampingan, dili ta bulingan ang atong kadungganan. Daghan ang muday sa gwapog matahong, sila kaibgan kay nindot man nga sudungon. Apan kung dautan na ganing binuhatan, daghan ang musaway sa ilang kadungganan. Kamatuoran, kamatuoran.